Sabi sa Matthew chapter 16 verse 26, "For what it Shall shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" No? Hindi ito magiging topic natin pero naalala ko lang. Amen. Na for what it shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul. Alam niyo, marami pong mga tao ngayon nagpapakahirap para sa anumang mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. Pero minsan, baliwala ang kalagayan ng kanilang kaluluwa. Pero sabi nga po sa Tagalog, anong mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Diba? Marami pong mga tao ngayon, ang pinaghahandaan lang po dito lang sa lupa. Body, yung physical lang, pero yung soul, baliwala, binabaliwala. Mga kapatid, bilang mga nananampalataya o sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, napakahalaga ang kaluluwa natin sa ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoong Jesucristo dito sa ibabaw ng lupa upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Tayo yun, mga kapatid. Naligaw tayo dati, pero dahil sa tulong ng Panginoon, natagpuan natin ang katotohanan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yes, hallelujah. Yes, nandito tayo ngayon dahil mahalaga sa kaluluwa natin ang gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Yes, siya po ang nagpapalakas sa atin. Pwede po bang tumayo tayong lahat para po sa pagbabasa po natin ang scripture po natin. Basahin po natin sa English and then basahin po natin sa ating wikang Tagalog. Sa New Living Translation, ganito po ang pagkasabi ng Hebrews chapter 10 verses 32 hanggang verse 39. Yan na ba? Okay. Hebrews 10:32. Think back on those early days when you first learned about Christ. Remember how you remained faithful even though it meant terrible suffering. 33. Sometimes you were exposed to public ridicule and were beaten, and sometimes you helped others who were suffering the same things. 34. You suffered along with those who were thrown into jail, and when all you owned was taken from you, you accepted it with joy. You knew there were better things waiting for you that will last forever. So do not throw away this confidence. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Remember the great reward it brings you. Patient endurance is what you need now, so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. For in just a little while, the coming one will come and not delay. And my righteous ones will live by faith. But I will take no pleasure in anyone who turns away. And verse 39, but we are not like those who turn away from God to their own destruction. We are the faithful ones whose souls will be saved. Sa wika po nating Tagalog, ganito po ang pagkasabi. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap, matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla, kung minsan namay kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan ng gayon.
34, dinadamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Amen. Amen. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Makapangyarihang Diyos, kami po ay magbubulay-bulay ng iyong banal at makapangyarihang salita sa oras po na ito. Basbasan niyo po ang iyong lingkod na inyong kakasangkapanin upang ipahayag ang inyong pong mensahe mula sa mga talatang aming pong nabasa. Basbasan niyo ang mga talatang ito, Panginoong Diyos, gawing buhay sa buhay ng bawat isa sa amin at sa aming pagbubulay-bulay sa mga ito. Maitanim ito sa aming puso, sa aming isip, at ito ay aming pong maisapamuhay. Pagpalain niyo rin po ang bawat mga tagapakinig, mga viewers, Panginoong Diyos. Basbasan niyo po upang maunawaan, maintindihan, at maisapamuhay ang iyong banal at makapangyarihang salita. Salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa ngalan lamang po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon bago tayo umupo. Purihin po ang ating Diyos. Pwede na po kayong umupo sa presensya po ng ating pong Panginoon. Patient endurance. Yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon. Minsan ang pinag-uusapan lang natin ay patience, pagtitiis. Minsan ang pinag-uusapan natin ay endurance. Pero ngayon ang pag-uusapan po natin ay patient endurance. Pagtitiyaga sa pagtitiis o pagtitiis sa pagtitiyaga. Marami pong mga nagtitiis pero walang tiyaga. Hello? Sino po sa atin dito ang nakakaranas ng pagtitiis? Wala? Kanino tayo nagtitiis? Kanino? Sa partner? Asawa? Sa mga anak? Kapitbahay? Ano? Sa kanino? Yung mga nakautang sa atin? Mga kapatid? Mga friends? No? Alam niyo ba, marami sa mga inilibing na ngayon, hindi sila nakapagtiis. Kaya marami po ang mga nasa libingan ngayon dahil sa hindi sila nakatiis. Hindi pa sana mamamatay, nagpakamatay na. Napakahalaga po ang merong pagtitiyaga at merong pong pagtitiis. Kasi habang nabubuhay tayo sa mundong ito, mararanasan talaga natin ito. Wala pa tayo sa langit. Amen? Wala pa tayo sa langit. Kami mga taong nakadesign talaga na sila minsan yung gagamitin ng Panginoon para matuto tayo magtiis. Hello? Yes. Kaya niyo pa bang magtiis? Kaya ba? Kaya ba? Kailangan kayanin. Amen? Kailangan kayanin.
Amen? Yes. Ito ang pinaka-key verse natin sa 10:36 ng Hebrews na nabasa po natin. Patient endurance is what you need now. Pwede bang sabihin natin now? Ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, pagtitiyaga, pagtitiis. So that, ang sabi po ng talatang ito, you will continue to do God's will. Kailangan daw natin itong patient at endurance upang sa ganon ay makapagpatuloy tayo na magawa ang kalooban ng Diyos. Kasi once na ayaw na nating magtiis, ayaw na nating magtiyaga, susuko na tayo, ayaw ko na gumawa ng mabuti. Bakit kung kailan akong gumagawang mabuti, doon naman ako inaabuso? Maraming mga tao, ayaw nang magtiis. Ayaw na magtiyaga. Kasi habang ginagawa nila ito, marami nga naman nang aabuso. Hindi pwede ito. Kailangan ko nang lumaban. Ayaw ko na magtiyaga ng ganito. Mga kapatid, wala pa tayo sa langit. Kung napunta ka ng langit, at may mga taong matitigas ang ulo doon, hindi langit ang napuntahan. Pero dahil sa nandito tayo sa lupa, kailangan lang nating tanggapin, may mga tao talaga na kailangan nating pagtiisan. May mga tao talaga na kailangan nating pagtiyagaan. At minsan, asawa natin yon, minsan, kapatid natin yon, minsan, anak natin yon, minsan, magulang natin yon, minsan, auntie natin, minsan, uncle natin, minsan, kapitbahay natin yon, at minsan, kapatiran natin yon. Amen? Yes! Kailangan, kasi isa sa bunga ng Espiritu ay patience. Patience. Pagtitiis. Kaya isa na manifestation ng Holy Spirit na magiging karakter ng isang Christian ay pagtitiis kasi may mga tao talaga na kailangan nating pagtiisan sa ibabaw ng mundong ito, but never in heaven. Amen? Sa langit wala nang pagtitiis. Dito lang naman eh. Amen? Dito lang. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, dito lang yan. Dito lang yan. Dito lang naman yan eh. Kung ilang taon lang naman tayong mabubuhay dito sa ibabaw ng mundong ito, yan lang ang panahon na magtiis ka at magtiyaga ka at magpakatatag. Yan lang. After that, kung nagtagumpay ka naman dito sa eternal destination natin, sa eternity, lalong-lalo na kung nagtagumpay tayo dito sa tulong ng Panginoon, doon naman sa pangwalang hanggan, hindi na natin kailangan magtiis. Di ba? Hindi naman na natin kailangan magtiis doon sa piling ng Panginoon. Dito lang talaga. Kasi may tinuturo lang talaga si Lord sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen? So, kailangan natin maging matatag. Kasi may mga tao minsan narinig ganda, ano ba namang klaseng buhay ito? Ano bang klaseng kapitbahay ito? Ano bang klaseng anak ito? Ano bang klaseng magulang ito? Ano bang klaseng mahal sa buhay na ito? Ano bang klaseng relatives ito? Ano bang klaseng katrabaho ito? Pambihira. Bakit tanggap-tanggap pa sa trabaho sa opisina nito, itong tao na ito? Minsan talaga, inaalaw ni Lord ang mga yan, mga kapatid. Dahil may tinuturo si Lord sa iyo. At kailangan natin magpasalamat, Lord, thank you. Natitest yung patience ko, natitest yung aking pagtitiyaga ng dahil sa taong ito. Kaya magpasalamat na lang tayo kay Lord. Amen? Nagawa niyo na bang pasalamatan si Lord? Dahil may mga taong, Lord, thank you sa taong iyon. Oh. Nakakainis, Lord, pero thank you. Grabe na. Kakainis siya, pero
tinuturo ka sa atin dahil sa Kanya. Amen? Yes. Kasi ang pagtuturo, mga kapatid, hindi lang sa high school, hindi lang sa elementary, hindi lang sa college. Ang totoo, mga kapatid, na eskwelahan ng buhay ay yung buhay natin sa labas, sa family, maaring sa work mo, maaring kung nandyan ka sa publiko, dyan tayo natututo. Sa buhay na ito, mga kapatid, para tayo ay makitaan at talagang tayo nagtitiis alang-alang sa ating pong Panginoon. Gawin natin ito, mga kapatid, alang-alang kay Lord. Kasi hindi natin magagawa yung pinagagawa ng Panginoon kung wala tayong patient endurance na sinasabi dito po sa Hebrews 10:36. Na magagawa lang po natin ang kalooban, makakapagpatuloy lang tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos, pagtaglay-taglay natin itong patient endurance po na ito. Kasi yun ang ating need now. Ngayon, yan ang ating pong kailangan ngayon. Sa Tagalog, di ba sabi niya, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. May pangako kasi si Lord na hindi natin matatanggap yan kung hindi tayo magtitiis. At kung hindi natin magagawa yung kalooban ni Lord, hindi natin matatanggap yung pangako ng Panginoon. Yes, totoo yan, mga kapatid. Pag hindi tayo nagpatuloy, hindi natin makakamtan yung promise ni Lord na magaganda sa mga buhay natin. Kahit nakakaranas na tayo ng mga magagandang bagay ngayon, meron pang mas maganda bukas. Meron pang mas maganda next week. May mas maganda pa next month. May mas maganda pa next year. Amen? Basta magpapatuloy lang tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero para masunod nga po natin yan, kailangan po nating magtiis. Amen? Yes. Kailangan po nating magtiis. So, maging matatag tayo. Sa 10:32, sabi po niya dito, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan. Sino yung mga may araw dito na nagdaan sa atin? Yes. Kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap. Wow, matinding hirap. Sino na po sa inyo nakaranas ng matinding hirap dito? Matindi talaga. Hindi hirap. Hindi lang hirap. Matinding hirap. Hindi lang yung hirap sa pera. Yung hirap ng kalooban natin. Hirap natin mag-isip. Ang hirap natin mag-decide. Yan mga matitindi. O matinding karamdaman ang mga naramdaman natin. Alalahanin, sabi niya, ng verse 32, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nung sumampalataya na sila, doon sila nagtiis. Hindi nung hindi pa sila sumasampalataya. Kaya mapansin ninyo, mga kapatid, noong tayo ay sumampalataya kay Jesus, parang tumindi yung mga trials and testings na dumadating sa buhay natin. Bakit? Bakit kung kailan ako sumampalataya kay Jesus, bakit parang tumindi? Yung kalooban ko, parang naghihirap na yun yung kalooban ko. Kasi, mga kapatid, ganito po yun. Dati, nung hindi pa tayo naliliwanagan, hindi pa tayo sumasampalataya sa Panginoon, once na may mga taong nakakainis,
minsan pinapatulan natin yan. Di ba? Ganti agad, ganti. Gaganti ka agad tayo. Pag minura ka, minumura mo rin. Wala namang ganun sa atin dito na, di ba? Hello? Yan. Lalo na ngayon, wala ganyan dito sa atin. Pag di ka pinansin, di mo na rin pinapansin. Pag di ka binigyan, di mo na rin binigyan. Ngayon kasi iba. Nawas na naliwanagan tayo, sabi niya dito. Ayun, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. So, nagtiis sila matinding hirap matapos silang maliwanagan. So, meron na silang tinitiis. Diba, may mga kapitbahay tayo. Dati, pagka iniinis tayo, iniinis din natin. Tapunan ka ng basura sa... Tapunan ko rin. Saan mga ganun na kami? Pero ngayon, tinitiis natin ngayon yun. Kaya tuloy yung kalooban natin, pabira. Bakit? Itong mga tao na ito, hindi na nakonsensya sa kanilang mga ginagawa. Tinitiis natin ngayon yun. Parang inuunawa natin ngayon yun. Na parang ayaw natin silang kandiyan kasi naliwanagan na tayo. Na hindi kagaya noon, ginagantihan natin sila. Kaya ito, sabi ng Hebrews, na nung naliwanagan sila, doon sila nagtiis ng matinding kahirapan. Yeah. Dati, kung walang-wala talaga tayo at merong natitirang piso, 2, 4, 5, 10 piso, 20, sinasapalaran natin, antoy paway? Baka sakali, di ba? Minsan inaano natin yun tinataya, baka sakali. Ngayon tinitiis na 20. Orneto lang to. Pero pag itinaya ko, baka dadami pa ito. Ngayon tinitiis na 20. Paano to? No? Ayun, kasama ngayon sa pagtitiis yun. Na hindi na natin magawang itaya. Hindi ko lang kung may nagtataya pa dito. Wala na, di ba? No? Hindi natin magawang isa palaran yung kakaunting meron sa atin dahil tinitiis natin. Tinitiis natin itong mga ito. Kaya, ang sabi dito, ngunit hindi kayo nagpadaig. Wow. Bakit hindi sila nagpadaig? Kasi naliwanagan na sila ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kahirapan sinasabi nito, hindi lang yan sa finances. Mga kapatid, kuning hirap minsan na may gagawin sana sila pero hindi nila magawa kaya nahirapan yung loob. Kasi tinitiis nila ito. Kaya kailangan maging matatag ang isang Kristiyano. Amen? Yes, kailangan natin maging matatag. Magpasalamat kayo sa mga miyembro ng pamilya ninyo na dahil sa kanila natitest ang iyong patience. Kasi, di ba, narinig na natin noon, if you don't have patience, you will become patient. Di ba? Magiging pasyente ka daw pag wala kang patient. No? Kasi may stress ka lang. Unawain mo na lang. Understand mo na lang, mga kapatid. At kung hindi mo maunawaan, ipagpasa Diyos mo na lang. Amen? Lord, di mo maintindihan. Kung bakit nangyayari sa akin ito, ipaunawa mo sa akin ngayon. Kung hindi mo maunawaan, huwag mo nang unawain. Huwag mo nang piliting unawain. May stress ka lang. Tanggapin mo na lang
At mag-pray ka na lang kay Lord, Lord, patatagin mo ako upang makayanan ko ito. Ganun na lang. Amen? Amen? Yes. Kailangan po nating maging matatag sa mga panahong ito. Dahil ang daming mga nakakainis. Yes. Tinan mo ang katabi mo? Ayan, hindi naman yan. Hindi naman siya. Hindi naman siya nakakainis. So, magpatuloy din tayo sa pananampalataya. Ang sabi ng 10:34, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. Sino na po sa inyo dito na agawan ng ari-arian? Mana nyo sana, pero sila ang nagmana. Na, para sa inyo sana, pero ba't nasa kanya na? Akin na eh. Ito'y agawa. Ano nangyari? Bakit? Bakit? Akin kuya? Akin nagsere? Akin talon si kami? Akin ko ay? Apag ko ay? Di ba? Kaya, dito, bilang bilang mga nag-i-endure, bilang mga nagtitiis, kailangan natin magpatuloy sa pananampalataya. Kasi, yung sabi dito, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Na itong agawan man tayo ng mga ari-arian dito, yung inagaw nila pansamantala lang. Ang huwag nating hahayaan na maagaw o mawala sa atin yung mga gantimpalang nananatili dito man sa lupa or sa heaven. Amen? Sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Yes. Amen? Lupa lang yan. Mga lupa, dito lang yan sa lupa. Amen? Masakit man, minsan mahirap tanggapin, pero kailangan tanggapin. Di ko kayang tanggapin kung mawawala ang lupain. Mahirap maagawan ng mga properties. Yes, masakit. Kasi yung nangalang nakalaan sa iyo, kinuha pa nila. Napakasakit. Kuya Ed. Kaya, iyan ang huwag na huwag nating hahayaang mawala sa atin, mga kapatid. Yung mga bagay na pangwalang hanggan. Kung ikukumpara natin ang mga bagay na pansamantala sa mga bagay na pangwalang hanggan, masakit man mawalan ng mga ari-arian, pero kung titignan mo, ito'y pansamantala lang. Siguro gagaan ang kalooban natin. Natanggapin yon. Pero mahirap tanggapin ang mga bagay na kung ang nawala sa atin ay yung mga bagay na pangwalang hanggan. Tulad ng eternal life. Sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pag yan ang nawala, iyan ang ipagluksa natin. Yan ang wag na wag nating wawalain sa buhay natin. Yung buhay na walang hanggan. Huwag nating hahayaang mawala yan. Alagaan natin, bagkus alagaan natin ito, mga kapatid. Huwag nating ipagpapalit ang mga bagay na pansamantala sa mga bagay na pangwalang hanggan. Yun ang mas papahalagahan natin, ang mga bagay na pangwalang hanggan.
Yan dapat ang talagang i-secure natin na mga mana natin. Yun ang i-discern natin na mamamana talaga natin, mga kapatid. Kung paano tayo nagdi-desire ng mga mana o mga properties dito sa lupa na pansamantala lang, mas i-desire natin yung mga bagay na pangwalang hanggan sa kabilang buhay. Amen? Minsan, iniisip ko nga totoo nga bang nagpipista din ang mga patay? Paano magpipista? Di ba pag sinabi nating piyesta masaya? Paano kung yung mga namatay na pahamak sa impyerno, magpipiyesta ba yun? Imbis na silang kakain ng lechon, sila ang nililechon. Sa apoy ng impyerno, magpipesta ba yun? Sila ang pinagpipestahan ng demonyo. Maraming mga lasenggo sabi niya, pag napunta ang impyerno, ikakalot ko si Satanas, pupulutanin ko. Sige nga. Kung di ka ang ihaw niya doon. Mga kapatid, hindi ko alam kung may mga nawalan na, may nang-agawan na ng property sa inyo. Pero kung yun lang magiging dahilan, away-away yung magkakapatid, magkakamag-anak, ipagpasa Diyos nyo na. Amen? Si Lord ang bahala sa kanila. Bagay dito lang yan. Pansamantala lang yan mga bagay na yan. Pero may nakalaan para sa bawat isa sa atin na mas maganda. Amen? Yes? Yung gantimpala na yon ng Panginoon ang dapat nating i-desire, mga kapatid. Sabi pa niya dito sa verse 34, dinamayan ninyo mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. Kasi mga kapatid, kapag hindi tayo nagkaroon ng patience o endurance, sinong dadamay sa mga taong nakakaranas din o makakaranas ng mga pinagdaanan natin? Sino makakaunawa sa mga taong maghihirap din o makakaranas din ng kahirapan na pinagdaanan natin? Kundi tayo na nagtiyaga sa panahon na nararanasan din natin yung kanilang nararanasan na yun. Kailangan tayo ng ibang mga tao, mga kapatid. Kaya kung nagtitiis tayo ngayon sa mga kahirapang nararanasan natin, meron din magtitiis bukas. Meron din magtitiis sa mga susunod na mga araw. At kayo na nagtiis ng matinding hirap, ang tamang tao na makakatulong sa mga ito. Dahil nauunawaan ninyo sila. Kaya napakahalaga ang magtiis at magpatuloy, mga kapatid. Kasi may mga nagpapatuloy pero hindi nakakatiis. May mga nagtitis din pero hindi nagpapatuloy, mga kapatid. Kailangan magkasama ito. Nagtiis ka na rin lang, magpatuloy ka na sa pagtitiis mo. Hello? Hanggang kailan? Hingin natin kay Lord katatagan. Amen? Katatagan. Hindi dahil sa may mga nauna na at ikaw na pag-iwanan na ay hindi ka na magpapatuloy. No? Magpatuloy ka pa rin. May kanya-kanya tayong mga takbuhin, mga kapatid. Sa mga trabaho ninyo, kung nakuha man ng iba, ang dinidiscern na yung posisyon, may darating pang ibang posisyon para sa inyo. Amen? Yes. Meron pa. Kaya magpatuloy lang, mga kapatid. Magpatuloy lang tayo sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi ng verse 35, huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bakit nawala yung screen natin? Hebrews 10:35, kaya huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos,
sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Yan ang huwag nating aalisin sa buhay natin, ang ating pananampalataya sa Diyos, dahil yan ang nagliligtas sa atin. Yung ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi yung magkamit ng maraming mga kayamanan o mga properties sa ibabaw ng mundong ito ang magliligtas sa atin, kundi yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya ang sinasabi dito sa Hebrews 35 na huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Huwag, kahit anong mangyari. Yan ang huwag na huwag nating aalisin sa buhay natin, ang sumampalataya sa Diyos. Meron siyang inilaan sa bawat isa sa atin na hindi natin kayang i-imagine. Hindi maabot ng ating isip ang inihanda ng Diyos na gantimpala para sa mga nagtitiis at nagpapatuloy sa pananampalataya sa Kanya. Amen? Yes, amen. 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 Mga kapatid, kung may mga nagtitiis man dito ng matindi, meron pang mas matindi ang kanyang pagtitiis kaysa sa atin. Meron pa. May mas mahirap pa ang kanilang mga kalagayan kaysa sa atin. Kaya magpatuloy lang tayo sa faith natin kay Lord. Pangatlo, maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Ito sa key verse natin, sa verse 36, 37, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Sino dito ang naging successful na hindi nagtiis? Ha? Ano? Yung mga biglang yaman? Tumaya lang, dumami ng pera. Nakuha lang yung posisyon na ito, dumami na. Pero may pagtitis din yun. Pero ang bunga, iba. Pero iba ang magiging bunga ng nagtiis para sa Panginoon. Amen? Kasi may eternal reward na maganda. May eternal reward din yung mga gumawa ng masama pero hindi maganda. Kasi sabi nga natin, hindi naman tayo mananatili dito eh. Hindi. Ano man may pundar mo dito, may iiwan mo rin. Amen? Pero may pundar mo sa langit, mapapakinabangan mo yun. Eternal. Sa eternity. Everlasting. Makakamtan natin yun. Kaya nga, mag-focus tayo kung paano tayo nagpo-focus sa mga bagay na nandito sa lupa, mas magpo-focus tayo sa mga bagay na panlangit. Na bawat ginagawa natin, ano ang contribution nito sa eternal destination ko? Anong magandang contribution ng ginagawa kong ito, nitong pinagpapaguran ko na ito, itong pinagpupuyatan ko na ito, itong pinag-iipunan ko na ito, itong pinag-uubusan ko ng oras na ito, ano ang contribution na maganda sa magiging eternal condition ko someday? Tingnan natin mga kapatid. Ano ang may aambag ng mga pinaghihirapan natin sa ibabaw ng mundong ito para sa kabilang buhay? Sa verse 37, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na.
Sabihin sa ating katabi, konting tiis na lang. Amen. Konting tiis na lang, mga kapatid. Dahil sabi dito, konting panahon na lamang, hindi na magtatagal at darating na. Ang darating ay darating na. Maring sinasabi dito yung muling pagbabalik ng Panginoon. Pero sino sa inyo ang merong hinihintay? Yes. Yung mga iba nahintay na. Yung mga iba, naghihintay pa rin. Sabi dito, konting tiis na lang. Kaunting panahon na lamang, mga kapatid. Don't give up. Huwag mag-give up. Nagtiis ka na rin lang ng mahabang panahon. Ituloy-tuloy mo na yan. Amen? Kasi hindi natin alam. Nakalayo ka na. Malayo ka na sa iyong pinagmulan. Mas malapit ka na sa iyong pupuntahan. Titigil ka pa. Magpatuloy, mga kapatid. Amen? Magpatuloy tayo. Dahil minsan, kung kailan mas malapit ka na, doon maraming mga discouragements. Maraming mga treasure hunters. Malapit na, ganyan na lang kahaling tumigil. Hanggang po ba? May nagpatuloy, si Kalay Akaala. Kaunti na lang. Amen? Kaunti na lang. Kaunting panahon na lamang at hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Kung may pangungusap sa inyo ang Panginoon sa verse na ito, na kaunting panahon na lamang, kasi maaaring binabanggit dito yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pero maaaring meron kayong hinihintay na darating, maaaring ito ay sinasabi ni Lord, hindi na magtatagal. Amen? Hindi na magtatagal. Kung sinasabi yan, tagal-tagal na, may pabaybayan na, ganda-tagal na po na eh. May bento lang ang alagaran. Ako. Counting days na lang, mga kapatid. Darating na ang dapat dumating. Praise the Lord. Magpatuloy tayong mamuhay ng matuwid. Ang sabi ng verse 38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Mamuhay tayo ng matuwid. Kasi ang matuwid na lingkod ng Diyos ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit, merong sinabi dito, kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Kahit pala, merong lingkod ng Diyos na matuwid at nabuhay siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nito, kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Walang favoritism si Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, ang dami ko namang nagawa kay Lord. Pwede na yun, napundo ko. Marami na akong na-deposito. Pwede na siguro akong gumawa ng bad. Tatalikod muna ako. Ang dami ko naman nang nagawa kay Lord eh. Halimbawa, kung ilang taon na tayo ngayon, ilang taon na tayong mananampalataya, 30 years na tayong sumasampalataya at gumagawa ng mabuti. At kung alam natin hanggang 50 years old lang ako, hanggang 20 lang, at 30 years at 20 na lang, mas marami na akong nagawang matuwid, 30 years, tas 20, okay na siguro yun. Yung natitirang buhay ko, gawa naman ako ng gusto ko, hindi na yung gusto ni Lord, no, mga kapatid?
Once, sabi dito, natatalikod. Kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. At alam naman natin, pag hindi nalulugod ang Diyos, gawin niya ang gusto niyang gawin kahit kapahamak natin. Once na hindi na nalulugod si Lord sa atin. Di ba? Kapag may mga tao tayong kinalulugdan, ayaw nating saktan, masaktan. Pero once na hindi na tayo nalulugod, bahala ka na sa buhay mo. Ngunit, sabi po dito sa verse 39, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Sabi sa English dito sa verse 39, sa nabasa po natin kanina. But we are not like those who turn away from God to their own destruction. We are the faithful ones whose souls will be saved. Hindi tayo kabilang, mga kapatid, sa mga tumalikod sa Panginoon. Tayo po ay kabilang sa mga itinuturing na tapat at ligtas ang mga kaluluwa. Yes. Kaya sa atin, mga kapatid, pumupunta man tayo sa sementeryo, inaalala man natin ang mga namatay natin. Pero hindi na natin ipinag-pray ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Bakit? Kung anong nagawa ng isang taong nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, pag siya'y namatay, sarado na. At ang mga prayers ng mga buhay, hindi kayang iligtas yung kaluluwang napahamak. Dahil yung faith niya kay Lord ang magliligtas sa Kanya. Hindi yung mga prayers natin. Hindi yung mga seremonya na ginagawa natin sa mga namatay na ang magliligtas sa kanila. Kundi yung faith niya kay Jesus nung siya ay nabubuhay pa. Kaya napakahalaga na habang tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, yung pananampalataya natin sa Diyos hindi dapat nawawala. Dahil hindi tayo kayang iligtas ng mga taong nabubuhay sa pamagitan ng kanilang mga dasal, sa pamagitan ng kanilang mga seremonya na ginagawa o gagawin sa ating mga bangkay pag tayo po ay namatay na. Kundi yung atin lang pong pananampalataya sa Diyos ang siyang tanging susi para tayo ay masave ang ating mga souls, mga kapatid. Iyan ang dahilan kung bakit si Jesus ay bumaba dito sa lupa upang tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya maalala mo ninyo yung sinabi ni Jesus doon sa isang nakapako sa krus sa kanya nung nagpahayag siya ng kanyang pananampalataya, na nung sinabi niya, Jesus, alalahanin mo naman ako. O Panginoon, alalahanin mo naman ako pag naghahari ka na. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi niya sinabing, depende kung paano ka ililibing. Doon susukatin ang iyong kaligtasan. Hindi niya sinabing gano'n. Depende kung anong gagawin sa iyo kada pista ng mga patay sa kaluluwa mo. Doon kita ililigtas. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi niya, pagkatapos niyang magpahayag ng kanyang pananampalataya kay Jesus, na Panginoon, alalahanin mo naman ako pag naghahari ka na.
Sinagot siya agad ni Jesus nang sabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. So kung nasa paraiso na, yung namatay ngayon, anong silbi ng pananalangin natin? Para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Saved na siya before siya namatay. Amen? Kaya ang salvation, makakamtan natin dito sa lupa habang tayo nabubuhay pa sa pamagitan ng papahayag natin ng ating pananampalataya kay Jesucristo. Amen? Yan ang tinuro ni Jesus sa atin. Na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na po mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po sa atin ang tumanggap na ng buhay na walang hanggan? Amen. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo ay nakamtan natin ang buhay na walang hanggan. At hindi na tayo mapapahamak dahil sa pananampalataya natin kay Jesucristo. Hindi na tayo mapapahamak kundi tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sino sa atin dito ang sumasampalataya kay Jesucristo? Amen. Sumasampalataya tayo lahat, kaya yan po ang dahilan. Kaya kailangan po natin magtiis. Amen? Tuturuan naman tayo ni Lord kung paano magtiis. Kung ang prayer ninyo ngayon, mga kapatid, Lord, give me patience right now. Paglabas ninyo, masusubok na kayo. Amen? Parang may huminga ng malalim. Lord, tulungan mo ako. Yes! Kaya nga yung prayers ng iba, Lord, give me patience right now. Eh yan nga ang sinasabi ng Hebrews 10:36. Patient endurance is what you need now. Amen? Yes. Pagtsagaan yung asawa nyo. Amen? Asawa natin. Hello? Yes. Mga partners natin. Pagtsagaan natin yan. Minsan, ang pinagsasama ng Lord ay hindi talaga magkaparehas sa ugali. Minsan, kadalasan, minsan negative, positive. Ang gusto ng isa, minsan ayaw ng isa. Meron din naman yung nag-meet sila together, parehas na gusto. Pero may mga times, ayaw ng isa, gusto ng isa. Anong gagawin mo? Sabihin na lang natin, asawa, mag-pray na lang tayo kung anong kalooban ni Lord. Yung mga iba, pag hindi makakipag-decide, draw lots na lang tayo, mag-draw lots na lang tayo, asawa. At kung ano yung lalabas, sige, pagkaisan natin, yun ang kalooban ni Lord. Mga kapatid, sa mga pagtitis natin, samahan natin ng pagtityaga. Amen? Yes? Mga partners, hello? Hindi ko alam kung yung mga partners ang pinagtiyatsagaan o kayo mismo ang nagtityaga sa partner ninyo. Pareho lang. Good! Kasi kung yung isa lang ang nagtitiis, ano naman yata? Ako lang lagi nagtitiis sa'yo. Ikaw hindi ka makatiis sa akin, mabira ka. Na? Both, okay ang tama. Dapat parehas. Pinagtitiisan ka, pagtiisan mo rin siya. Amen? At magpatuloy ka sa iyong pagtitiis. Amen? Kayanin natin sa tulong po ng ating Panginoon.